Hello! Hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Tanglong po. So, nandito tayo sa aking garden, papawis tayo. Samantalayin natin habang may araw pa dahil matagal na tayong hindi pinagpawisan. Ito yung ating gagawin ngayon. Yan. Itong sobrang wild na hibiscus. Yan. So, ang mangyayari niyan, cut back lang tayo. Okay? Tapos iwan lang yung sanga na kailangan natin. Yung hindi na kailangan, cut back dahil nag-wild na. Okay? So, samahan nyo si Bonsai Tanglong po. Tanggalin lang natin yung mga sanga na hindi na kailangan. Okay? So, pina-wild natin ito para mabilis lumaki yung kanyang mga sanga. Ganitong proseso yung dapat nating gawin kapag gusto nating mabilis lumaki yung kanyang mga sanga. Pero bago natin gawin yung ganitong proseso, make sure na tanggalin muna natin yung kanyang mga wire. Okay? Kasi kapag ito ay mapabayaan na sobrang wild, ang wire ay babaon at masusugatan ng gusto ang katawan ng hibiscus. So ang hibiscus ay pangit din kapag ito ay bumaon ng gusto ang kanyang wire. Dapat katamtaman lang para maghilom ito. Kapag ito ay sobrang lalim, ang dinaanan ng wire ay mahirapan ng maghilom. So yun ang kahinaan din ng hibiscus. Dapat mild lang yung pagkakabaon. Agoy. Ano daw? Mild ang pagkakabaon. Wag mo siyadong isagad, bebe. Kasi kapag ito ay bumaon, mahirapan maghilom ang ating sanga. So may part na malalim at may part na mamamaga. Yun ang pangit pagdating doon sa sanga ng isang hibiscus dahil makapal masyado yung kanilang mga balat. Yan, unlike sa ibang species katulad ng tugas. So okay lang yun kapag bumaon ng konti, matatapalan nun or maghihilom. Ang hibiscus kasi makapal masyado yung kanyang balat. May part yan na mahirapan siyang hilumin yung sugat na iniwan, katulad ng iniwan ng sugat sa puso mo. Agoy. Hindi na ka-move on. So after nating matanggal yung kanyang mga dahon, balik wiring tayo dahil ibabalik natin yung dati niyang forma at mabibigyan ng sayaw yung kanyang mga sanga. So dapat ang sanga nito may kunting landi. Agoy. Ano daw? May kunting landi. So kapag sinabing kunting landi, tamang liko lang. Ayun. At magkakatback tayo pala dito dahil gusto nating maging tapered ang kanyang mga sanga. Kapag sinabi mong tapered, ito yung malaki sa pinakapuno and then paliit ng paliit hanggang dun sa pinakadulo ng sanga. Yun ang tapered. Ganong proseso ang ginagawa natin dito para mas matandang tignan ang ating puno. Yan. So ganun lang ang ating gagawin. So dito sa sanga na ito, mapansin nyo, iisa lang yung size. Yan. Papunta dito. Okay? So kailangan nating putulin ito para maging tapered. Putol tayo dito. Okay? So isa lang kasi size hanggang dito, isang size. So kailangan tayo magputol. Kaya putulin natin ito.
Yan. Yun. Patubuin na lang ulit natin yan. Okay? Papunta dito para umabol. Okay? Para maging tapered. Yan. So, siyan sa technique para mag-tapered ang ating halaman. Kailangan mag-cut back. Huwag kang makatakot na mag-cut back. Okay? So, yan guys, natapos na nating ayusan. Ito na yung kanyang itsura. Okay? So pinakapit natin yan sa bato and then ginawang cascade. Nagputol tayo dito para lumakas dito sa parting baba. Ito. Okay? Itong part na ito. Yan. Okay? Ito yung mga nakatback. Yan. Mga pumuputi. Yan. Okay. Yung mga pinagputulan natin. Yan. Sa din ito. Para gusto natin maging tapered. Masyadong malaki na. Okay? Inano natin, pinutol natin. Ganon din ang nangyari doon. Okay? So nagputol tayo dyan. Ito yung kanyang back. At hindi muna natin iwa-wire ito. Yan. Yung mga sanga na ito, hindi muna natin i-wire para lumakas. Okay? Once kasi na i-wire natin yan, mapipigilan yung kanyang paglaki. So pabayaan lang muna natin yan. Okay? Para lumakas dahil mahina. Ganon din itong mga to, maliliit pa. Okay? Total mayroon ng sayaw. Kailangan muna nating palakasin. Okay? So ito yung kanyang itsura. Yan. Okay? So abangan lang natin ito na magkadahon ulit at lumakas hanggang sa i-rewire ulit natin. Okay? So maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsai Tanglumpo. Hanggang sa muli. Bye bye.